Good evening everyone. So I'm Artillery Delaro from Batch 4. So yung topic po natin today is all about handa ka na bang humarap kay Kristo? The final judgment. At ang scripture ko na ibinahagi ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5:10. So first, let's read the concept of final judgment. The final judgment is the last and ultimate proclamation by Jesus Christ of the eternal destinies of all people. This judgment will occur after the millennium and the rebellion that arises at its end. It will be a day of great reckoning where each individual is held accountable for their deeds, either to eternal life or eternal separation from God. The final judgment is a sobering reminder of God's holiness and justice, but also of His mercy in offering salvation through Jesus Christ. This truth calls believers to live with urgency and responsibility, knowing that our lives have eternal significance. So, ang ibinabahagi po dito ng final judgment, ito po yung paghuhukom ng Panginoon. O ito yung huling pagkakataon natin upang maipresenta yung sarili natin sa Lord, ang sa ganun kung mapupunta ba tayo sa Panginoon or sa impyerno. So dito, sabi nga dito, diba? Ito, hanapin ko lang. It's either to eternal life or eternal separation from God. So dito, it's either mapupunta ka sa impyerno o sa Panginoon. Kaya nga, diba, kaya palagi natin nire-remind dito na we should always be mindful sa lahat ng mga kinikilos natin kasi hindi natin alam kung kailan yung araw ng pagkukukom ng Panginoon. Hindi natin alam, baka mamaya, baka ngayon, baka bukas, diba? Walang nakakaalam. Ang Panginoon lang nakakaalam ng tamang oras ng araw ng kanyang pagkukukom ng sa ganon. Kasi si Lord, alam niya yung tamang oras kung kailan niya kukunin yung mga dapat na para sa Kanya at yung mga hindi dapat para sa Kanya. So dito we have here the 8 teachings which is all about the all people must appear before the judgment seat of Christ. And all people must give an account for everything that they have done on earth, and all people must choose now whether to live for God or for themselves. So dito, ang ganda ng sabi dito na whether to live for God or for themselves. Kasi gaya nga nasabi natin dito na dito kasi ipapakita kung tayo ba ay mamumuhay sa pang sarili natin o mamumuhay tayo sa gusto ng Panginoon. Kaya patuloy tayong magmahal at patuloy natin magpatawad sa mga mahal natin sa buhay. Hindi natin mahal sa buhay, pero patuloy tayong mahalin yung mga taong hindi karapat-dapat mahalin dahil yun ang utos ng Panginoon. So, dito, applications is labor in the Lord daily as internal investment, love more and hate less as much as you can, and live each day in preparation for the judgment. So, dito lang. Gaya nga nasabi natin, laging pinapaunawa sa atin ng Lord na patuloy tayong magmahal kahit na yung mga tao hindi naman talaga kamahal-mahal. At patuloy natin itaas o pangaralan ang Panginoon Diyos natin upang sa ganun si Lord po ay ibabalik lahat ng biyaya sa siklitik at umaapaw na biyaya para sa atin at para sa mga mahal natin sa buhay. That's all po. Thank you for listening.